Ako po may isang anak na lalaki. And he's going 6 this July 13. So I've been here in the facility for 3 years. Yung panganay ko po is 25 years old. Tapos yung pangalawa ko po ay 20. Then ang pangatlo ko po ay 16. Then 14 po, yung bunso. Ano na po siya ngayon, 24 years old na po. Nurse na po siya ngayon. Naging mahirap para sa akin. Siyempre, lumaki siya na wala ako sa tabi niya. May mga achievements sa school na wala ako. Graduate, nagkakasakit siya na wala ako. Mahirap na dalawin ka. Tapos, konting oras lang na makakasama mo siya. Lagi niya sinasabi sa akin na pag lumabas ka dyan, ma, ako naman ang bubuhay sa'yo. Parang thankful pa rin ako kasi kahit nandito ako, hindi niya ako kinakahiya. Alam niya yung paghihirap ko. Family ko is from Pangasinan. Hindi po talaga ako taga Quezon City. So nagko-communicate lang po kami through Idalaw. Parang alam lang ng anak ko, naglalaro lang siya. Yung mama niya, hindi niya alam yung time. 3 years na pala, hindi pa rin niya alam. Kasi alam niya puro laro. Utak niya puro laro. Ngayon po, kaka-birthday lang po ng lalaki ko. Kaka 7 years old lang po niya. Yung panganay naman ko pong babae ay 9 years old po. Hindi po sila nakakadalaw kasi po, ako po ay tubong Bataan talaga, probinsya. Actually, magkahiwalay po sila eh. Hanggang ngayon po, magkakahiwalay kami tatlong mag-iina. Kasi po yung asawa ko bago ako makulong, before that ay kamamatay lang po. Nung time na nahuli po ako, syempre, inisip ko saan ko iiwanan. So, yung family ko po, ang nakuha niya lang ay yung babae. Tapos yung lalaki po kasi, yung baby pa, 3 years old, ay nakuha po ng biyenan ko. So nagkahiwalay po sila. Yung babae lang po, yung constant communication. Akala ko nga, ako yung magiging lakas niya dahil ako yung ina. Pero hindi, naiba yung scenario. Siya kasi parang pinamatured siya ng panahon. Siya pa yung nagsasabi sa akin, mag-aaral ako, mama. I will become a lawyer someday. Lagi ko pong kinakamusta siya, kung may kalaro ba siya. Kasi nung una-una pong taon na nag-aaral siya na wala kami, nasabi po kasi sa akin ng kapatid ko na wala siyang kaibigan. Medyo nabully siya. Kaya tinransfer namin siya sa ibang school. So yun po yung lagi ko sinasabi sa kanila na mag-aral lang kayong mabuti, anak. Wala man yung present na katawan ko, pero andito ako sa tabi ninyo na nagpapatuloy pa rin akong gabayan kayo na huwag kayong gumawa ng kahit anong maling desisyon para sa balang araw hindi nyo pagsisisihan. Actually po, sabi nga ng anak ko, Mami, kung hindi ka nakulong, hindi ako maging magna cum laude. So yun lang po, namimiss ko lang po yung bunso ko kasi hindi ko na talaga siya. Wala akong balita, gusto kong makibalita. Alam ko yung birthday niya. Pero wala pa talaga. Iba po yung mindset sa side ng asawa ko eh. Hinilayo niya yung loob ko dun sa bata. Hanggang ngayon po, hindi ko pa nakikita. Hindi ko na nga po alam yung itsura. Alam ko yung itsura ng baby ko, pero wala po talaga akong balita. Ever since. Kasi binlock po nila Idalaw. Inad ko sila, tapos po, nung sinesearch ko na, hindi ko na po ma-search eh. Yung pagiging ina kasi ma'am para sa akin isang profesyon. Ito yung pinakamahirap na profession sa buhay. Dadali mo sila ng 9 months at dyan mo, pag-anak mo pa lang sa kanila, lalo na pagka inilabas mo na sila. Mapatapos mo, mapag-aral mo, bigay mo lahat ng pangailangan nila at mahubog sila. Kailangan yung atensyon namin sa bilang magulang na nandito kami, yung i-guide pa rin sila. Kahit nandito kami, lagi po silang paalalahanan na ganito po, huwag kayong gumawa na ganito, mag-aral lang kayong mabuti. Kasi pag nung naging nanay ako, hindi mo na iniisip yung sarili mo. Iniisip mo yung kapakanan na ng anak mo, ng family mo. And lalo na nung nandito ako sa community, how am I going to make myself responsible for the society paglabas? Pagiging nanay kasi hindi lang pagiging magkadugo yan, sacrifice talaga, ma'am. Kahit nga sarili mong buhay, ang damong ibigay para lang, ma'am, mabuhay yung mga Sa dami ko na kasing natutunan dito sa loob ng 5 mag-aaral na to, ang daming training na napasukan ko na pwede ko namang magamit. Maghahanap buhay ako ng marangal para hindi na ulit ako bumalik dito kasi sobrang hirap.
emotional talagang mahirap na mawalay ka. Maganda yung facility namin. Tinutulungan kami how to grow. Papaano ka mas magiging mabuting tao. Paano mo matatanggal ang stigma na narito din sa sarili mo. Dapat tanggapin mo kung anong meron. Yung social responsibility, pati yung ano ko, bilang teacher, I need to improve myself. Dito kasi lahat ng mga ginagalawan namin, merong roles na sinusunod na dapat ganun din pala ang buhay sa nasa labas ka. Paglabas namin si Lord ang bahala na mag-start kami from rock bottom talaga. Paano kami ulit aangat? Paano namin aano sa anak namin yung mga na-lost namin? Mas nabago yung pananaw ko sa pagiging nanay ko. Parang mas na-realize ko na paglabas ko, yung quality time ko sa anak ko, sa mga anak ko, mas pagtitibayin ko pa siguro yun mga nawalang oras ko dito at panahon. Mabawi ko pa. Kung pwede lang doblehin ko yung pagod ko para sa kanila, gagawin ko, Saka yung mga pagsasakripisyo ko, gagawin ko talaga.